Hello mga kamarites! Sorry, ngayon lang ako nakapag-upload ng tutorial. Pero ito na yung Playwright Tutorial Part 2 kung saan meron tayong tatlong topic. What is inside a Playwright project folder? And what is inside a basic Playwright spec file? And how to do a basic screenshot in Playwright. Okay, let's go! Um, Andito tayo ngayon sa Visual Studio Code kung saan meron tayong Playwright Pre-Basic Training na folder. Ayan. And then, inside ng Playwright project, guys, depende to sa kung ano yung sinet up natin upon installation ng Playwright. So, dito meron akong .github slash um, workflows tapos playwright.yaml kasi sinet ko sa true yung CI pipeline. So, nag-generate siya ng ganitong folder na pwede natin magamit sa CI/CD pipeline. Meron din tong node modules kung saan wala naman tayong gagalawin dito. Pero ito yung need natin, yung nandito yung laman ni Playwright, yun. So para magamit natin siya, ayun yung purpose ni node underscore modules. Then dito, trinay ko kasing i-run to nung nakaraan. So meron Playwright dash report na folder kung saan nagge-generate ng Playwright test report. And at the same time, meron ding test results. So, dito makikita kung ano yung niran natin. Yung last dash run.json kung saan nagpass naman yung niran natin na test. Then, syempre, nag-generate tayo ng screenshots din dun sa test na ginawa natin. So, meron tayong test-screenshots folder. Yun. Yun. Which is topic din natin mamaya kung paano gawin yung basic screenshot kay Playwright. And then, si Playwright, meron siyang test folder. By default, hindi ako nag-create or wala tong folder na basic dash example tapos login na folder. Yan. So, ang magiging laman niyan is example.spec.ts kung bagong install pa lang yung Playwright natin. Tapos, test examples na folder kung saan merong demo to do app.spec.js. Then, syempre, meron din .git ignore. Ang purpose nito is hindi niya isasama yung mga files, ito, na mapupush sa remote repository. Then, meron din package.lock.json which is hindi naman natin din pakailaman kapag gumagawa tayo ng Playwright test automation. And then, syempre, meron package.json kung saan ito pwede natin i-edit. For example, maglalagay tayo ng mga script shortcut which is gagawin ko rin ng video kung paano gawin yon. Then, syempre, yung playwright.config.js. Si playwright.config.js, ito yung mismong configuration ng Playwright Test Automation project natin kung saan dito nakadefine yung mga configuration bago mag-run yung test natin. Yan. So, kung wala yung playwright.config.js natin, hindi mag-run si Playwright na test automation. And then, syempre, next is ano nga ba ang laman ng isang basic na Playwright test? Yan. Dito, meron akong basic-login.spec.js. Yan. Bali, ginawa ko to, yung basic-login.spec.js. Thank you sa NPX Playwright Code Gen kung saan pwede tayo makapag-generate ng test. Yan. Pero, bago ko ipakita yon yung pag-generate ng test is ito muna yung laman ng spec file which is kailangan syempre nitong import yan na merong laman na test, expect, from, at playwright test. So, kung wala nito guys, palagi nyo tatandaan yan, hindi mag-run yung test natin. So, need natin yan. And then, kapag ka nag-npx playwright code yan guys, automatic nagge-generate ng ganito. Then, ito, meron tayong test.
yung test na to, ito, let's treat it as a test case, guys. Tapos, nasa loob siya ng ah, asynchronous na function. Yan. Then, halimbawa, ito, pwede natin palitan like valid login or should successfully login. Depende sa naming convention natin sa paggawa ng isang test case. Yan. Then, kung mapansin nyo, may word na async. Yan. So, asynchronous siya. Kaya, yung kapartner ni async sa programming or sa paggawa ng async function is merong await. Yan. So, sa loob ni test, syempre, meron tayong await page.goto. Ito yung, ang ginagawa nito is mag-navigate sa website or web app URL. Ayan. So, dito, ang ninavigate natin is sosdemo.com. Then, merong await page.locator. Ayan. Si locator, ito ay yung web element locator or test object na tinatawag. Ito yung nilolocate daw natin, si data test username. So, ito yung username field. Then, merong .field kung saan magta-type tayo ng test data. Halimbawa, si standard user. Ayan, ito yung test data natin. Same dito kay password kung saan nag-type tayo ng secret sauce. Pero ang gamit na method is yung .fill. And then, syempre, meron tayong locator kung saan nilocate natin yung login button, which is, ang ginawa natin action is .click. And ang next is, nag-declare tayo ng constant na swaglabs text, or ito yung variable, guys, equals to page.getByText swaglabs. Then, gumawa tayo ng assertion. Kumbaga, ito yung goal natin sa test automation. To assert the outcome ng isang test. So, kumbaga, after login, ano dapat yung makikita ni user. So, ito siya. Dapat nagko-contain siya ng swaglabs na text. Sabi, to be visible. Ayan. Gumamit tayo ng expect. Kaya meron expect dito sa taas. Then, dapat visible siya. Then, to have text. Yan, na merong swaglabs. Yan. So, try natin i-run, guys, para makita natin. npx playwright test. Yan, try natin i-run. Then, npx playwright show report. Yan. Control left click ko lang yun. So, ito yung laman ng basic example /basic login.spec.js. Yan. So, ito siya. Should successfully log in, and then by default tinest natin siya sa Chromium, Firefox, and WebKit. Yun. So, nadamay din yung laman ng login folder, which is meron tayong mga flags or parameter na need i-type para yung basic-login.spec.js lang yung mag-run. So, pwedeng ganito, guys. npx playwright test basic-login.spec.js. Then, try ulit natin i-run, guys, yung test. So, running 3 tests using 3 workers. Then, npx playwright show report ulit natin. Ayan. Kita nyo yan, guys. Ito yung tinype ko, npx playwright test space basic-login.spec.js. So, kita nyo naman, guys.
Nag-run siya. Astig, no? Yun. Then, nag-run siya sa Chromium, Firefox, and then WebKit. Then, ang last topic natin is kung paano mag-screenshot sa isang playwright test. So, ito yung pinaka-basic guys. Madali lang tandaan. Basta mag-focus lang tayo. So, ito, takes screenshot. Ang ibig sabihin, ayan. Type natin na buo. Halimbawa, await page that. So, type natin S. May lalabas naman yan eh. Ito, screenshot. Tap natin. So, ayan, open and close parentheses. Then, kung ano yung path niya. So, for example, alam path natin dito is screenshot slash halimbawa login.png. Then, lagyan natin ng full page true. Ibig sabihin, kahit nag-i-scroll lang tayo, yung full page yung may screenshot. Or yung pati yung mga nasa baba na content. Yan. Semicolon. Pero alam nyo ba, tip lang guys. Magra-run tong test natin kahit walang semicolon yan. Try natin i-run. So, dapat ito mapupunta siya sa screenshots na folder. Dito is test screenshots eh. So, login.png yung magiging name. Login.png ng screenshot. Try natin i-test. Or gamit na lang ako ng yung ginamit kong command kanina. Ayan. Gamit yung arrow up sa keyboard. Okay, npx playwright show report. Control click ko lang to. So, ayan guys. Nag-run siya. And then, at the same time, nag-generate ng screenshots na folder, login.png. So, ito. Kita nyo naman guys, pati yung yung footer ng web page na screenshot niya. Ganon kapag full page true. Ayan. Then, ayun lang. Sana may natutunan kayo. And sorry, dahil ngayon lang ako nakapag-upload ulit. And promise, mas gagalingan ko pa or i-improve yung paggawa ng mga tutorial na ganito. Then, see you sa next video guys. Salamat!